Kamakailan, lubos na bumagsak ang real estate market ng Brazil. Dahil ang karamihan ng lupa at gusali ng bansa ay naibenta sa flash sale. Ang pangunahing character ng sale ay ang superstar ng Brazil, na si Jeshuka. Napapatanong ang babae na kung bakit niya dinisolve ang lahat ng kanyang real estate. Nagsusugal ka ba? Mag-aasawa na ba siya? Ang mga alingaw ay kumakalat ng parang hangin, at ang mga marites ay tumatakbo na parang ligaw. May sasabihin ba siya tungkol dito? Sinasabi ni Jeshuka na ginagawa niya ito para makabayad ng isang item. Nagulat naman dito ang babae at sinasabi nito na isang item, ang tinutukoy niya ba, ay ang tungkol sa isang item mula sa Satisfy. Ang kabuuang gastos ng real estate ay lumabas na, ito ay nasa $6 million. Kahit bumili siya ng isang item kay Grid, sobrang mahal na ito para sa isang item. Baka bumili siya ng isang set na item. Nahihiya naman sinabi ni Jeshuka na sa totoo lang, ito ay isang pana lang. Hindi naman makapaniwala ang babae at nauutal na sinasabi nito na isang pana lang. May nag-uusap sa isang social media, at sinasabi nito na narinig niya na si Grid ay walang hiya at demanding. Ang lalaki talaga na yan, at batid pa ng isa na pero ang mga item ni Grid ay tiyak na mukhang maganda. At ang sinasabi pa ng isa, na kung parang real items ang presyo, nakakabaliw yan. At napapatanong ang isa kung anong klaseng item lang ang ginawa niya. Sa Smithy, patuloy pa din ang labanan ng mga Yatan Church at si Grid. Hindi naman makapaniwala si Ades at sinasabi nito na ang destructive swordsmanship na yan. Hindi rin yan pang priest, umatake na ulit si Grid, at mabilis naman sila nakaiwas dito, at sa isip-isip pa nito na dapat galing siya sa ultra top secret force, na may combat power na katulad ng mga anak ni Rebecca. At sumisigaw ang mga ito na siya ay isang Templar, hindi naman nila naamalay na may bumagsak na pala sa kanila na isang atake sa taas. Wheel of Light, kahit ano ang anyo ng iyong pag-atake, ito ay magkaugnay sa isang circle. Accuracy 100%, Light Element, napangiti naman si Grid, at sinasabi nito na ano ba yan? Hindi siya isang Templar, isa lang siyang overgeared player. Kaunting kaalaman mga bossing, ang Templar sounds ay talagang malapit sa overgeared player sa Korea, Templar. Pero wala talaga tayong pakialam dyan dahil nasa Pilipinas tayo, nilagay ko lang para hamaba lang ang video, mag-like na kayo 8 oras ako nag-edit. Nagtataka at sa isip-isip nila na overgeared player? At napantanto na nila, na siya ang lalaking pumatay sa mga titans ng Yatan Church, mula sa ika-6 na lingkod na si Malakos, hanggang sa unang lingkod na si Talos, siya ang pumapatay sa mga servant ng Yatan. Siya ang Yatan Servant Slaughterer, ang blacksmith na ito ay ang taong kumakalat sa mga sabi-sabi. Black transformation daw ang ginagamit niya, pero ang bastos na ito, ay dapat ay isang half-demon sa point na ito, pero siya ay gumagamit ng divine power. Napapatanong si Bon na kung ano ang identity ni Greed. Sinasabi ni Greed na siya ay isang overgeared king. Tawagin niya na siya ngayon, nang ganun mula ngayon, hirap naman umaakyat si Greed sa pader, kung saan nandoon sila Damian at Isabel, at sinasabi nito na siya na ang bahala sa kanila, gamit ang Belial powers, na nakatali sa Rune of Darkness, pero sobrang pagod na siya. Inaabot ni Grid ang spear kay Isabel, at sinasabi nito na kung gusto niya gamitin ang White Transformation, ito ay para sa future, at kung gusto niya ito gamitin, kailangan niya ng maraming mana, Isabel. Nanlaki naman ang mga mata ni Damian at Isabel, nakangiti at batid pa ni Grid na huwag siyang mag-alala, since madali niya lang tatapusin ang mga tao na yan, at sa level nila. Kinuha na ni Isabel ang spear, at biglang bumalik ang kulay ng kanyang balat, at sa isip-isip nito na naniniwala siya kay Grid. Ginamit na nito ang White Transformation, lumabas ang notification at sinasabi nito na ang quest ay nakumpleto na. Ang deity stat ay nadagdagan ng isa mula sa quest reward. Napaiyak naman si Damian at sinasabi nito na Isabel Chan, tuluyan na talaga siyang gumaling. Natuwa naman si Isabel at napalingon nito kay Grid, at binabanggit nito ang pangalang nito. Sinasabi ng system na lalong lumakas ang damdamin ni Isabel na nagpapadyos sa iyo. Para sa iyong kapakanan, kakalabanin pa niya ang mismong Diyosa na si Rebecca. Iaalay sa iyo ni Isabel ang lahat ng Samira mula sa labanang ito. Masayang sinasabi ni Grid na hindi na kukunin ng spear na yan ang iyong life force. Mabuhay ka Isabel, sa real world, sa Youngwood Building. Nakaupo na si Grid at nagbukas na ito ng kanyang pagkain, at sa isip-isip nito na nagtagumpay siya, pero sobrang obvious ang disadvantages ng magic crafting method.
4 na beses ang pagsasanay, at sobra na ang bagsak ng durability ng item. Habang ginagawa ang Liefeld Spear, ang durability, na orihinal na 1,500, ay bumagsak sa 970. Naging mas malakas nga ang spear, ngunit makabuluhan lang ang pagtaas dahil isa itong mythic grade item. Napadora naman si Grid sa kinakain nito, at batid pa nito na dahil ang durability ay isa sa mga factors na nagtitiyak ng halaga, hindi niya dapat gamitin ang magic crafting method sa mga item na planong ibenta. Dapat niyang isave ang paggamit nito para sa mga item na para sa mga miyembro ng guild, dahil kung siya mismo ang mag-aayos, ang maximum na durability ay hindi bababa. Nakuha naman ng pansin ni Grid ang television at sinasabi dito na ang interes sa pagtatatag sa unang kaharian ng isang player, ang overgeared na kaharian, ay tumaas ng husto, kahit na walang mga espesyal na alingaw-ngaw na may 2 linggong nakakaraan. Dahil ang mga pagsusumikap sa muling pagtatayo ay nasa napakalaking sukat, dapat ay maraming dapat asikasuhin, simula sa pagpapanumbalik ng Royal Castle. Sa isip-isip ni Grid na tama sila, binigyan pa siya ng special request ni Lowell. Naalala ni Grid ang sinabi ni Lowell, at sinabi nito na alam niya na naghanda ang lahat, o ang funding ceremony, di ba? May request din siya sa kanya, dahil araw na ito upang ipakita ang karangalan ng Top Guild, dapat niyang ipamahagi ang mga item na personal niyang ginawa sa mga nag-ambag sa pagtatag, bilang gantimpala. Masasaksihan ng bilyon-bilyong manonood ang Overgeared Guild na nakasuot ng hindi kapani-paniwalang item at isisigaw ang pangalang na, Overgeared King. Namula naman dito si Grid at sinasabi nito na Overgeared King, ito ay kahangahangang pangalan. Kung pinangalanan nito ni Lowell, mahihiya siya dito. Biglang nagulat si Grid at natapon ng kinakain nito, nang makita niya si Jishuka, at napapatanong ito kung ano ang nangyayari Jishuka. Nakaipon na ba siya ng 6 na milyong ginto? Sinasabi ni Jishuka na akala niya bibili lang siya ng isang pana, pero iba rin ang binigay niya sa kanya. Napaturo naman si Grid sa television at napapatanong ito kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa isang kastilyo, may sumisigaw at sinasabi nito na burahin ang lahat ng bakas ng lumang Ethnal Kingdom. Ito pala si Lowell, at batid pa nito na palitan ng mga rebulto ng mga nakaraang hari ng Ethnal, ng mga rebulto ni Lord Grid. Papalitan nila ang 400 taon ng kasaysayan ng Ethnal ng kasaysayan ng Overgeared Kingdom. Marami pa ang natitira upang ihanda, kinailangan niya ding hilahin ang lahat ng Nighters ng laro dahil sa founding ceremony. Baka magsimula siyang magpakalbo, ang pinakamahalagang urgent na bagay. Napahawak naman ito sa kanyang ulo, at kinontak nito si Rabbit at sinasabi nito na pakinggan nila ang kanyang report. Sinasabi ni Rabbit na Sir Lowell, sa wakas na kontak niya siya. Ang 15 maharlikang pamilya ng kanlurang kontinente ay tumangging lahat sa mga imbitasyon sa seremonya ng pagtatatag. Dahil sa sama ng loob sa rebelyon ng kanilang Panginoon, nababahala siya na baka mauwi ito sa diplomatic isolation. Nagbuntong hininga si Lowell at sinasabi nito na hindi problema yan. Ang patakaran ng foreign policy ay malulutas sa pamamagitan ng mga quest. Sa isip-isip ni Lowell na dahil ang Overgeared Kingdom ay itinatag ng mga player, ito ay magiging isang bansa na para sa mga player. Kapag nagsimulang maglakbay ang mga player na naging labis na mamamayan sa ibang bansa, kakalat ang kanilang impluwensya sa tabi nila. Ang problema nila sa halip ay nasa Seheran, Ares, Agnes, at Carnival, na susubukan silang salungatin sa bawat hakbang. Ang dahilan kung bakit sila nag-iimbita ng iba pang mga high ranker bukod sa mga kaalyado na tulad ni Kraugle, Damian, at Chris sa seremonya, ay dahil kailangan nilang ipakita ang kanilang kapangyarihan sa simula pa lamang ng pagkakatatag upang hindi sila maliitin. Kailangan nilang ibigay ang lahat ng kanilang puwersa ng sama-sama ngayon. Sa Rebecca Church Holy See, Temple Construction Difficulty, A. Narito ang mga planong magtayo ng templo ni Rebecca sa teritoryo ng dakilang bayani na si Grid sa Reinhardt. Bilang tagasunod ng simbahan ni Rebecca, bigyan mo ng lakas ang konstitusyon. Malinaw na mga kondisyon, magtrabaho sa construction site ng templo, nang hindi kukulangin sa 4 na araw. Malinaw na mga reward, pagiging karapat-dapat na italaga sa templo ng Divine Power, plus 20, automatic rewards batay sa contribution sa konstruksyon. May nagsasalita at sinasabi nito na inaprubahan pa ng mga elders ang kahilingang magpadala ng mga priest at paladin sa construction site. Hindi lamang ang templo ang nagbibigay ng manpower, ngunit sinasaklaw pa nila ang pagkakatatag. Alam niyang fan ni Damian si Grid, pero ganun pa din.
Ngunit ang mga gantimpala ay maganda, at kung siya ay itinalaga sa Reinhardt, malamang na magkakaroon siya ng maraming mga quest, di ba? Tatanggapin niya na ito. Tulad ng inaasahan, ang Overgeared Guild ay ang tunay na trend. Natalo nga nila ang Great Demon na si Belial, ngunit hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng ganoong kahindik-hindik na utang pagkatapos. Kahit ang gastos ng pagtatayo ng templo sa Reinhardt. Sumagot naman ang kausap nito na ang sinasabi niya ba na aalagaan nila ito gamit ang kanilang mga kayamanan, holiness. Sa isip-isip ni Damian na mabigat ang atmosphere, kailangan din nilang bantayan ang imperyo, para hindi sila masyadong halata sa pagsuporta nila sa Overgeared Kingdom. Sobra na ba ito kahit sa mga elders na sumuporta sa kanya, simula pa noong panahon ni Dravigo at Pascal? Mukhang subukan lang nilang kumbinsihin sila mamaya. Napahawak naman si Damian sa kanyang batok at sinasabi nito na pupunta siya sa founding ceremony ng mag-isa. May biglang nagsalita at sinasabi nito na Your Holiness. Nagulat naman dito si Damian at mabilis naman agad itong humingi ng paumanhin. Ito pala ang elders at sinasabi nito na pinapalungkot niya siya. Pagkakataon nito para pagpalain ang kinabukasan ni Brother Greed. Naisip niya bang kunin ito para sa kanyang sarili lamang? Siya ay talagang malungkot, bigla itong nagalit at sumisigaw, at sinasabi nito na pupunta din sila para pagpalain ang kinabukasan ng Overgeared Kingdom. Nakikiusap sila na isama niya sila sa kanya. Natakot naman dito si Damian at sinasabi nito na oo naman. At napatanong naman si Damian kay Isabel kung buhay pa din ba sila. Tumawa lang naman dito si Isabel, may isang halimaw na nakahandusay, at ang may kagagawan nito ay si Crowgle, at ang mga kasama nito ay sila Hao at Alexander. Tinatanong ni Hao si Crowgle kung naimbitahan siya sa pagtatatag ng Overgeared Kingdom, tama ba? At napapatanong pa ito kung pupunta ba siya, napangiti naman dito si Alexander at sinasabi nito na sayang lang ang oras para kay Crowgle, na target ang number 1 ranking. Hindi ba obvious, napangisi naman dito si Crowgle, at sinasabi nito na magandang makilahok. Hindi naman makapaniwala si Alexander sa narinig nito kay Crowgle. At batid pa ni Crowgle na walang masama sa pagsuporta sa isang kaibigan. Gusto niyang sumama sila sa kanya, at tinatanong nito kung ano sa tingin nila. Sinasabi ni Hao na sige, dadalhin niya rin ang mga guild members niya. Napahawak naman sa ulo si Alexander at sinasabi nito na wala siyang ideya kung ano ang tumatakbo sa iyong ulo. Sige, dadalhin niya rin ang mga Russian rankers, sa isip-isip ni Crowgle na pero Greed, sana maintindihan niya ang kahulugan ng founding na ito. Iisa lang ang araw sa langit, kung siya ang magiging target nila, hindi niya sila malalabanan, sa isang clumsy preparation. Sa Saharan Empire, sinasabi ng nakablak na buhok na lalaki na tila, bastos ang nagngangalang Greed, na nagpabagsak sa Ethnal at nagtatag ng isang bansa, ngunit walang tugon mula sa kanilang kapatid na emperor. Sinasabi ng nakabandana, na kahit ang bastard na ito ay may kapangyarihan ng isang legend, at gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili, sa kanilang Saharan, may mga taong katulad niya, at higit pa. Malamang hindi ito bagay para sa Emperor, Roland Saharan, First Prince. Sinasabi ng nakablak na buhok na lalaki na sa tingin niya ba, okay na parusahan ang taong ito na ang pangalang ay Greed. Der Andel Saharan, Second Prince, sinasabi ni Roland na kahit na ang mga legend ng nakaraan ay may lakas na higit sa isang tao, ito ay kapangyarihan pa rin ng isang tao, at ang mga taong malakas ay sagana sa Saharan. At magkakaroon ng maraming maharlikang pamilya na nag-iisip na ang paghihimagsik ay isang lason upang mamuno, kaya hindi nila siya pababayaan. 6 na taon na ang nakararaan, bago namatay ang kanilang inang na si Ari-ate sa mundo. Ikaw at ako ay mga prinsipe na pinupuri, ngunit ngayon na ang anak ni Empress Marie, ang ika-4 na prinsipe Eden, ay nakatanggap ng pabor ng emperador, nasa ganitong estado na sila. Laging nasa lahat ng panig ang mga kaaway, walang kapangyarihan ng batang lobo sa hunting ground. Lahat ng matatandang lobo ay titipunin sa isang lugar upang maghanda sa pangangaso sa batang lobo. Sa Gauss Kingdom, ang 15 na bansa ay nagtitipon, may nagsasalita at sinasabi nito na sa lahat ng kilalang prinsipe ng 15 bansa, tanggapin nila ang kanyang pasasalamat sa pagtitipon sa meeting na ito. Alam niyong lahat, nagtitipon sila dito ngayon dahil sa Overgeared Kingdom. Hindi ba dapat nilang parusahan ang taksil na bansa na ito? Ito pala si Cactus, King of Gauss, sinasabi ng nakadilaw na buhok na lalaki na tama siya. Dapat nilang ipaunawa sa mga tao ang kabayarang ng pagtataksil.
Sinasabi ng naka-orange na buhok na lalaki na kung papahintulutan nila ang Overgeared Kingdom at ilagay ang mga ito sa diplomatikong paghihiwalay, sila ay masisira sa kanilang sarili. Sinasabi ni King Cactus na kaya nga siya nagmumungkahi nito. Paano kung lahat ng 15 bansa dito ay magpadala ng mga delegasyon sa seremonya ng pagtatatag? Nagulat naman ang lahat sa sinabi ni King Cactus at sinasabi nila, na sinasabi niya ba na dapat nilang ipagdiwang ang pagtatag ng isang taksil? Sinasabi ni King Cactus na hindi sila para sa pagdiriwang. Ito ay upang magtakda ng isang president, ang mga delegasyon ay magpapadala ng mensahe na kung hindi sila magpadala sa kanila ng isang pagkilala, sila ay magpapaulan ng kanilang pagkondena sa kanila. Maaari silang maupo ng busog ang kanilang mga tiyan habang nagaganap ang pagkawasak ng nagaganap sa Overgeared Kingdom. Ang meeting ng mga wolves ay hindi magbibigay ng anumang kapangyarihan sa founding ceremony ni Greed. Napasigaw ang lahat at sinasabi nila na ito ay isang magandang ideya. Sabik na siyang hintayin ang founding ceremony ng mga bastos na yan. Ito ay 10 araw bago ang seremonya ng pagtatatag ng Overgeared Kingdom. Ang vicinity ng Reinhardt, Levanfeld Village, may mga sumisigaw at sinasabi nila na iligtas niya siya, my lord. Sinasabi ng lalaki na huwag muna silang magsalita. Ito pala si Count Logan, at sinasabi ni Count Logan na pumanaw na ang kanyang kamahalan at bumagsak na ang kanilang lupang tinubuan, ngunit silang mga kaawa-awa ay nang ahas na magmakaawa sa kanilang maliliit na buhay. Ang watawat na yan ay ang katibayan na sila ay mga karaniwang tao, at sila ay kasabwat. Sa halip na ang maluwalhating watawat ng Etnal ang isinabit niya, ang watawat ng taksil na si Greed ang nandyan. Silang lahat ay talagang mga katuwang na walang dahilan para mabuhay. Patayin silang lahat, sinasabi ng nakablak na buhok na lalaki na huwag niyang bunuting ang kanyang talam sa dugo ng mga baboy at aso bago ang banal na digmaan. Sinasabi ng nakadilaw na buhok na lalaki na tama si Marquis Bedamon. Ang layunin ng kanilang mga taong makabayan ay hindi ang mga hayop na ito kundi ang ulo ng taksil. Napailing na lang ang count, sinasabi ng lalaki na itinaas lang nila ang pambansang watawat na iniabot sa kanila ng mga sundalo ng Reinhardt. Nakaramdam na lang ng takot ang ibang citizen sa sinabi ng kanilang kasama. Biglang na lang napasugod ang count at galit, at sinasabi nito na ang lakas ng loob niya na tawagin itong pambansang watawat. Biglang napasigaw ang babae at tinatanong nito kung ano ang ginagawa niya. Walang ginawa ang inyong hari kundi magpataw ng labis na buwis, at siniguro pa niyang kunin ang pagkain sa kanilang bodega. Tanginang mga kurap, kami ang naghihirap, ang katotohanan na nawala ang kanilang bansa ay dahil sa kanilang sariling pagkakamali, kaya anong kasalanan ang sinasabi niya, sila na tinatawag niyang hayop. Tinutok ng count ang kanyang sword sa kaawa-awang mamamayan, at sinasabi nito na mayabang. Biglang may nagsalita at sinasabi nito na ang mga mamamayan ay ang mahalagang pundasyon ng isang kaharian. Napalingon naman dito ang count sa nagsalita, at sinasabi ng bagong dumating na nagtataka siya kung anong pangahas, ng isang noble na ideklara ang dugo ng commoner bilang ari-arian niya. Nagulat naman ang lahat, na ang dumating ay si Marquis Time. Galit naman sinasabi ni Marquis Time na hanggang sa huli, niloloko niya pati sarili niya sa bulok na politika. Talagang ikaw ang ultimate, na nakakahiya sa karangalan ng Etnal.